Ito na mga kababayan, yung mga mainit na balita na pwedeng magpainit sa ulo ng mga taga-Nausug. Bakit, Mr. Maravillas? Ito yung mga balita ngayon. Manila Standard. House Leader seek joint probe of Pogos, Duterte's drug war. Namumuro na Mr. Maravillas yung previous administration. Tutugisin na sila. Mga kababayan, sabi nga natin, in everything, there is a season in time. Tama pa? Ito na yung panahon. This the time of reckoning. Si Harry Roque, mga kababayan, sabi sa balita kagabi, binabantayan na ng immigration. Sabit kasi sa pugo po, bantay biyahe, Harry Roque on immigration lookout na yung Department of Department of Justice na mismo mga kababayan ang nagpalabas ng Immigration Lookout Bulletin laban kay Harry Roque at 11 others. Yan po si Harry Roque, mga kababayan. Kahit anong palusot po, pinaikot-ikot ni Harry Roque yung sasagot niya sa investigasyon ng Senado. Pero kahit gaano paikot po ni Roque, ang tumbok po ng investigasyon, sa kanya man lang, sa kanya pa rin. Talagang sabit po sa pugo. O ngayon, sabi rito sa balita, kaya pagsasabayin na po yung investigasyon. Kasi yung mga taga-Pogo, nasa likod po ng Pogo, sabit din po sa droga. Ganon katindi. Di ano niya yan, Mr. Maravillas? Witch hunt. Malamang ganon ang sasabihin po ng mga taga-Nausog, depensa nila, laging witch hunt. Witch hunting anya. Fishing expedition and witch hunt. Ganon man lagi po. Ipaliwanag po ninyo ng mabuti. Pag hindi kayo nag-attend sa investigasyon ng Congress, lahat kayo magiging wanted ng batas. Kasi siyempre ikukontempt. Wanted. Yun. Tulad mga kababayan ni Alice Goo, pati ni Pacquiao. So sabi rito sa balita, mga kababayan, yung mga leaders ng Congress are now posing for the formation of a 4-committee panel that would comprehensively look into Philippine offshore gaming operations and its associated crimes. Illegal drugs, tapos kasama na po yung drug war ng previous administration ni Maudigs. So sabi po rito ni Deputy Speaker at 3rd District Congressman, Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzales Jr. sa pamamagitan ng kanyang diniliber na privilege speech, nanawagan siya for a combined separate ongoing inquiries. Ay to combine pala, pag-isay na lang yung mga separadong inquiries na ginagawa ngayon ng 3 mga committees. 2 other House members, si Manila Representative Joel Chua, saka si Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, nag-file din po ng Resolution 1843 proposing a fusion of the inquiries ng 3 mga committees, yung dangerous drugs, public order, and safety, saka po yung human rights. Bakit naisip mga kababayan yung ganitong uri ng investigasyon gawing comprehensive na po? Kasi po, konektado lahat. A 4th member, si Congressman Gervil Luistro ng Batangas, nag-suggest din po sa plenary session ng Congress na yung Committee on Public Accounts isama na rin in the proposed multi-committee investigating panel. So paliwanag po ni Congressman Gonzales, itong complex yet interrelated nature of the issues surrounding public order, dangerous drugs, and human rights violations demonstrates the unique benefits of a collaborative approach that only a joint investigation can provide. This will enable us to conduct a more exclusive and thorough examination of these interlocking issues, sabi po ni Congressman Gonzales. Sigurado, yung mga taga-Nausog po, i-accuse nila yung Congress of witch hunting and fishing expedition. Siyempre, politika. Kasi gusto nilang mag-grandstanding, unahan na natin.
Di ba? Gustuhan niya magbida-bida sila kasi papalapit yung midterm election. Gusto lang niya gamitin yung investigasyon ng Kongreso para siraan yung previous administration. Ganon po ang magiging linya ng propaganda po nila. Tama pa ang ating mga hula. Sinabi mo pa niya, Mr. Marabila, sigurado ganyan na niya yung sasabihin. Iniipit yung previous administration, sinisiraan. And in fact, nga po, si Maudigs, yung investigasyon ng Senado tungkol doon sa pinasang resolusyon ni Senator Robin Padilla in aid of Kibuloy, our legislation po, yung sa yung aligasyon nilang excessive use of force laban po kay Kibuloy sa pag-serve ng warrant of arrest. Nagpalabas po ng ng statement si Maudigs. Dinidemonize lang daw po ng Senado si Kibuloy. Bakit naman kailangang i-demonize? Kumbaga nagmukhang demonyo. Dahil po sa kaso, yung kaso po malaswa. Isa-isang pastor po na kasuhan ka ng malaswa. Kahit hindi mo po i-demonize, talagang ganun ang magiging tingin ng mga mamamayang Pilipino. And yung nag-file ng kaso po, member niya, walang kinalaman po ang ating gobyerno, ang ating administrasyon. Yung husgado po ang nagpalabas ng warrant of arrest. Walang pagdidemonize. Pero siyempre, yun ang sinabi po ni Digong, ni Maudigs. Binasa yung kanyang statement po sa sa committee investigation ni Bato. Ayan sabi yan. Duterte claims admin demonizing Kibuloy to divert attention from corruption, incompetence, and abuse of authority ng Marcos administration. Napakababaw po ng mga argumento ni Maudigs. Malabo po, walang pagdidemonize po. Si Kibuloy, may kaso po sa korte, nagpalabas yung korte po ng warrant of arrest na dapat po iserve. Ngayon, kung gusto niya ng hustisya, he has to face the court. Ganon lang po kasimple. Wala na pong mga kung ano-ano pang mga depensa. Magpaliwanag ka sa husgado, i-clear mo, linisin mo yung pangalan mo kung wala kang kasalanan. Ganon lang po yon kasimple. Ang daming kung ano-anong kwento. Sabi nga, face the music, tulad ng ginawa ni Laila de Lima. Inarap niya. Mas matapang pa sa inyo si Laila de Lima, kababaing tao, pero hinarap yung kaso sa korte. Nagpakulong ng more than 6 years, close to 7 years. Pero ngayon, kasi napatunayang gawa-gawa lang, di libre na siya. Paya ngayon, mga kababayan, yung Duterte administration, si Maudigs, pahiya siya. Napatunayan mismong walang kaduda-duda, walang kasalanan si Laila de Lima. You see, ganon din dapat kay kay Pacquiao. Ngayon, balikan natin mga kababayan yung sinabi rito. So, iisa na lang po ng gagawing comprehensive investigation, sabi po ni Gonzales, it will allow us to invite resource persons who can provide valuable insights across multiple areas of concern. This coordinated effort will ensure that our findings are comprehensive and that our legislative recommendations are practical and encompassing. So tama naman po mga kababayan. Konektado kasi lahat mga kababayan. Sabi ni Barbers, magkakasama po yan, Barbers convinced. There's a highly organized crime syndicates with its hands deep in the pogos, illegal drugs, money laundering, and extrajudicial killings operating in the country. Kaya pag-iisahin nila mga kababayan yung investigasyon. Pakinggan natin. Madali lang. That there's a criminal organization operating in the country. So, which involves illegal pogos, scam hubs, drug syndicates, EJKs, and all this. Magkakasama po yan. Sabi naman ni Chairman Dan Fernandez na there could be a direct link, itong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. It seems that the drug lords or the drug syndicate launders their money through these pogos. Bakit natin nasabi yon? Kasi merong mga corporations that are registered where the incorporators of
these corporations are the same incorporators of the owner of a warehouse na merong nakitang drugs. Meaning, yung Empire 999 na nagmamayari ng droga doon sa Mexico, Pampanga, ay may mga kasosyo sa mga korporasyon na kung saan ay parehas sila ng mga incorporators. So yung interlocking incorporators is our link na maaaring involve ang mga pogong ito direkta kay Michael Yang through his brother na nagre-remit yata ng pera doon sa pogo sa Banban Tarlac. Alam na ninyo si Michael Yang po, yung economic advisor po dati ni Maudigs. Kaya binabantayan na po si Harry Roque. Kasi kahit anong iwas niya sa pagtatanong po, sa pagsasagot sa mga tanong ng Senado, ang tumbok sa kanya pa rin. Kaya nilagay na po sa immigration lookout itong si Harry Roque ng Department of Justice dahil sa kanya pong ties, link sa operasyon ng Pogo. Nasabi po ni Barbers, yung operasyon na yun ng Pogo, konektado sa operasyon ng droga. Matindi po. Ayan o, DOJ issues immigration lookout bulletin versus Harry Roque, 11 others. Sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer. Yan po si Harry Roque. In connection ito with the cases involving the Lucky South 99 Corporation, the Philippine offshore gaming operator hub that was raided doon po sa Pampanga. So yung immigration lookout bulletin order po released by the Department of Justice ngayong araw na to. Kasama sa mga binabantayan na po ang paglabas sa bansa. Yung santambak na mga Chinese ang apelyido. Catherine Cassandra Leong, Xiang Tan, Jingo, Stephanie Mascareñas, Michael Bryce, Matareñas, Xiang Ji, Duan Ren Wu, Raymond Calion Ko, Randel Calion Ko, Dennis Cunanan, tapos si Han Gao. Nagtaka pa kayo kung bakit si Harry Roque po labas-masok sa Beijing, sa China. At ikot ng ikot po kung saan-saan, mga kababayan. So sabi po dito, considering the gravity of possible charges as well as the wide media coverage in public attention this has gained over the past months, there is a strong possibility that the above-mentioned nationals may attempt to place themselves beyond the reach of the legal processes of this department by leaving the country. Sabi po sa order na dated ngayong August 6. Hence, we deem the issuance of an immigration lookout bulletin order, ILBO, against the subject persons in order to at least monitor the itineraries of their flight, travel, and or whereabouts. The ILBO, however, may not prevent Roque and others from leaving the country as it is intended only for monitoring purposes and does not constitute a prohibition against departure. Only the courts can issue a whole departure order. Pero kahit saan siya magpunta, mga kababayan, nakamonitor na sa kanya ang gobyerno. Laloan yung magwawala si Harima. Sabi ko nga mga kababayan, ito mga pinasok nilang problema, ito mga problemang kinakarap nila, sila man lang yung may gawa. Pumasok sila sa problema eh. Additionally, the DOJ stated that a precautionary whole departure order will be filed with the Office of the Executive Judge pending the preliminary investigation. In response, Roque described the ILBO as plain harassment and a political witch hunt intended to silence him. Tama po yung hula ko na ang depensa nila, political witch hunt niya ito at fishing expedition. Sabihin na ninyo yung gusto ninyong sabihin, pero gagawin po ng ating administrasyon yung tama. So sabi ni Harry Roque, the only pieces of evidence niya they have are, one, that I have accompanied Catherine Cassandra Leong for rescheduling of arrears payment, and two,
uncorroborated organizational chart which I had no participation in preparing. Neither did I consent to my name's inclusion, sabi po ni Roque sa kanyang post sa Facebook. This is a political witch hunt intended to silence me as a critic of this administration, and I expect they will up the ante following my call posted on Facebook to keep Malacanang drug-free after the damning revelations of eyewitness Cathy Binag. So itataas daw yung stake laban sa kanya dahil sa kanyang naging post na gawing drug-free niya yung Palasyo Malacanang. Itong si Cathy Binag, isa lang ninyo sa Senado doon sa investigasyon ni Bato para mag-isa. Di ba? Wag itong pa-interview na lang ng pa-interview kay Maharlika at mga kaalyado ninyo. Ipa-interview ninyo sa mga senador at congressmen para magkaalaman na. Tama? So yun ang challenge natin. Kasi sigurado po, another Jonathan Morales, si Cathy Binag, magkakabulol-bulol ito pag cross-examine ng mga senador. Tama pa? O ngayon, ito naman yung sabi po ni Speaker Martin Romualdez dito po sa issue ng Pogo. Sabi ni Romualdez, PBBM serious in closing down Pogos that proliferated under Duterte. Diretso na po na pinangalanan. Di ba? Noon dati, hindi siya nagme-mention ng ganyan. Pero ngayon po, tumapang na si Martin Romualdez. Sinabi niya talaga na yung Pogo, naging malawakan yung operasyon niya. Sa bagay, totoo naman, noong panahon ng administrasyon ni Digong. Ayan po, pakinggan natin, mga kababayan, yung sinasabi dito ni Martin Romualdez. Sinasabi the whole government approach. Nagsalitaan natin presidente nung sa SONA, may ginaganap even bago mag-SONA, a policy instructions na to look into, enforce the rules and regulations to actually, as what happened here several months ago, to shut down illegal operations. So nakikita natin lahat ito mga lumalabas sa pag-enforce ng batas na ginawa natin at yung mga nangyayari sa nakarang taon, post-COVID, no? Ay ito talaga nag-proliferate during the previous administration. Dito tayo naka-crackdown ngayon. So we had to work very seriously. Seryoso talaga ang administrasyon ni BBBM dito sa issue na to. Kaya nakita mo sa SONA, yun ang result. Ganon din sa Kongreso, yun ang commitment din natin. Hindi lang sa kanya pero sa taong bayan. That we will follow through, we will be as comprehensive. Kaya nandito tayo lahat para hindi lang yung nakikita natin sa video, tayo mismo nakakita na talaga kung siguro nangyayari dito. Nagugulat na kami dito kasi iba talaga, very, very, very offensive yata yung mga nangyayari dito sa mga nakikita natin dito. So malinaw po, seryoso yung ating administrasyon. Dahil sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na itigil yan lahat at seryoso sinusundan ng Kongres kung ano yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito na, mga kababayan, ang mga tanda, magiging seryoso ang bakbakan. At hindi na tayo magtataka kung tatawagin itong witch hunt tulad ng sinabi na po ni Harry Roque. It's a political witch hunt. Sabihin na ninyo ang lahat ninyong sabihin. Gagawin naman po ng ating administrasyon yung tama. At papanugutin po ang dapat na managot. Minamaliit ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, tingnan natin, mga kababayan. Yan ang sabi po ni Martin Romualdez. PBBM serious in closing down Pogos that proliferated under Duterte. Yan ang balita dito sa Manila Bulletin. Talagang in-emphasize niya, under Duterte. Di kayo nakalata? Sabi ni Martin po, yung mga accountable niya will have to face the law. Yan o. Sabi diyan, Romualdez made no bones about these thoughts
about the Pogo industry, especially after President Marcos announced its total ban last July 22 during the SONA. Kaya nandito anya tayo. Ito ang sinasabi na whole of government approach. Nagsalita ang presidente sa SONA. May ginaganap. Even bago mag-SONA na, policy instruction to look into, enforce the rules and regulations to actually, as what happened here several months ago, shut down illegal operations. Ito talaga na proliferate during the previous administration. Dito tayo nakaka-crackdown ngayon. So we have to work very seriously. Seryoso talaga ang administrasyon ni PBBM dito sa isyung ito. He says, a resolution is being prepared to ensure that the House Committees on Public Order and Safety, on Dangerous Drugs, and on Human Rights will work closely together in investigating all issues related to Pogos. Kaya pinag-isa na nga lang po para sa komprehensibong investigasyon. Yung Pogo, yung sa human rights, tapos yung drug war. Kasi koroniktado po mga kababayan pala, yung mga investor sa Pogo ay siya ring involved sa droga. Nabanggit nga po yung koneksyon ni Michael Yang, yung dating economic advisor po ni Digong. Nadidinig natin itong nangyayari dito na pang-abuso sa mga workers at may naririnig din tayong EJK na one way or another, directly or indirectly involved here, sabi po ni Martin. Pero mayroong mga spillover, may mga interrelations in overlapping issues na siguro kailangang ma-collaborate para mas magiging meaningful, mas magiging mas comprehensive. Di ba mga kababayan? Ito yung tinatawag nating time of reckoning. Dapat managot yung dapat na managot. O ngayon, sa ibang kwento mga kababayan, tumaas yung ratings ng ating Pangulo sa latest survey ng Okta. Mantang yung mga pro-Duterte po, pabulusok. Yan sabi rito, pro-Marcos support rises, pro-Duterte falls, and second quarter 2024. 31% of Filipinos identify as independent, sabi po sa survey ng Okta. Hindi po mga lati si Inday ngayon. Based on the survey results released on Tuesday, ngayon lang po, 36% of adult Filipinos identified as pro-Marcos. 16% lang yung pro-Duterte. 31% independence. Kita niya, tama yung sabi ko, na pag umiwalay po si Inday, bubulusok ng bubulusok. Kasi po, yung mga sumusupport po sa mga Duterte, mula sa kanyang tatay, mga Marcos loyalist po. Tama? Kaya yung mga propaganda po ng mga nausog vloggers na ginamit lang ng ating Pangulo, yung mga Duterte para manalo. Baliktad po. Yung mga Duterte po ang ginamit yung Marcos. Unang ginamit ni Digong, si Super Ate. Kaya nga si Super Ate ngayon, pag hindi siya humiwalay sa mga Duterte, baka madamay sa galit ng mga Marcos loyalists, matalo sa midterm. Di ba? Yung sabi dyan, based on the survey results released on Tuesday, 36% of adult Filipinos identified as pro-Marcos. 16% lang yung pro-Duterte. 31% independents. The results showed that pro-Marcos support individuals backing President Marcos in his administration increased from 31% in the first quarter of 2024, while pro-Duterte support, those backing Duterte family and their allies decreased from 20%. Meanwhile, the proportion of independents, those who do not identify as pro-Marcos, pro-Duterte, or opposition, increased by 2% from the previous quarter. However, this change remains within the margin of error. Okta also found that 5% of adult Filipinos support the opposition with a slight 1% increase from the previous survey, though still within the margin of error. The remaining 11% were ambivalent or unsure about their political preferences. So sabi dyan, across major areas, sabi ng Okta, around 4 out of 10 Filipinos in the NCR in Balance Luzon identify as pro-Marcos, 43% and 42% respectively. Sa Mindanao, nearly 3 out of 10 Filipinos or 25% support Marcos, with a significant portion of overall support coming from Balance Luzon,
32%. Among socioeconomic classes, pro-Marcos respondents are primarily from classes ABC, mga mayayaman at pati sa mahirap, Class D, with 40% and 37% respectively. In Class E, 25% identify as pro-Marcos. Meanwhile, Filipinos who identify as pro-Duterte or support the Duterte family and its allies remain influential in Mindanao, where 50% of the population backs them. In contrast, support is much lower in NCR and Balance Luzon at 7% only and 5% respectively. Sa Visayas, 11% identify as pro-Duterte. Pro-Marcos support highest among those age 75 and up. Umabot sa 29% to 69% po. The highest support among 75 and above. In contrast, pro-Duterte support ranges from 6% to 21% only, which the lowest support among those age 75 and above. Yung mga matatanda, mga kababayan, kasi supporter na dati pa ng kanyang tatay, 75 and above po eh. Hindi po nagbabago hanggang ngayon. Kaya nga po, Marcos loyalist. So, sa prediction natin mga kababayan, tuloy-tuloy ito ng pagbagsak po ng popularity ni Inday. 4 years from the next presidential election, 2028. Matagal pa eh. Malamang pagtapos po ng midterm, sumadsad na sa sa rock bottom. Ikaw niya. Baka nga mag-negative na yung ratings ni Inday. Tama? Effective po yung kanilang mga paninira. Lalo yung mga vloggers po nila, effective yung paninira. Turn off yung mga tao. Kasi nakikita po ng mga mamamayang Pilipino kung ano yung mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo, pati ng Congress po. Malamang pag tapos ng midterm po, si Martin Romualdez lumilipad na yung ratings. Pataas ng pataas po si Martin, kaya lang di sinama dito sa survey, sa pinablis. Baka bukas i-release yung para sa Congress kay Martin Romualdez and other officials. Yung pinakita lang dito sa kwento, yung sa presidente, vice-presidente. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Dumami na po yung mga foreigners. So, mga taga-Denmark po sila. Di ba? Yan, mga kababayan, yung aming mga pugi na mga tawag dito, mga clients, umaarte-arte sila. Ito naman po, mga British tourist sila. Ito, Indian National. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect and entrepreneur. Yung mga inquiries niyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.